Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, eto, ibinulgar po mga kabida, no? Ni Attorney Ferdito Pasio po, ano? Ito pong totoong intensyon daw, ano, mga kabida, ni Attorney Ruel Aguanzon, kaya siya po ay dumikit po, ano, kay Vice President Sara Duterte at sa mga taga-suporta po, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, mga kabida. Alam naman po natin daw, no, na ito kong si Ruel Aguanzon ay isang liberal, ano, at saka taga-suporta po ng Pink Clowns po makapid, ano po. Alright? At in fact, may mga hindi magandang sinabi daw itong si Guanzon po, ano, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dati. Okay? May binanggit po si Attorney Ferdito Pasio po, ano, mga kabida, dapat daw magpatingin daw sa utak ito kung si Digong, ano, mga kabida. Okay? Eto, pakinggan muna natin, ano, ito kung si Attorney Ferdito Pasio, yung kanya kung ibinulgar po, ano, patungkol po kay Attorney Ruel Aguanzon. Kaya siya ngayon ay dumikit po, ano, sa mga Duterte, mga kapida, at sa mga taga-suporta po ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Narito po. Dumami ang followers ni Guanzon hindi dahil siya ay sikat. Kasi talo nga yung party list niya eh. Dumami lang ang followers niya nung siya ay bumaliktad na at dumikit na dito sa mga DDS. So, she brings nothing to the table at baka masira pa tayo. Nung araw ng Davao, parang nandun siya, attorney. Oo, nandun siya. So, hindi siya nakalapag dun sa entablado. Napupunta siya sa entablado pero kinonfronta ko siya. Kinonfronta ko siya. Nakikita niyo. Oo, hinarang ko siya. Sabi ko, pambihira ka. The nerve. Pagkatapos ng lahat ng sinasabi mo kay VP Sara, you dare show your face here? Anong klaseng tao ka? Di ka ba nahiya? Pati kay Tatay Digong eh, tinitin niya. So, Diba? Sinabi pa niya noon, di ba? Dapat daw magpatingin ng utak si Tatay Digong. Di ba binalikan siya? Bakit ako lang? Di siya rin. O, di ba? At siya nagpa-block ng kandidatura ni Tatay Digong. Bakit ngayon sisingit-singit siya? Maganda dito, attorney, na nalaman namin sir kasi hindi namin alam na ganun pala ang situation. Kasi po, ang panawagan niya ngayon na lahat ng vloggers, small time or ano, ni-invite niya, pwede siyang mag-collab or ano. So, syempre, attorney, nagdadalawang isip kami kung ano ba talaga. Nasa sa inyo naman yun eh. Hindi ko naman kayo pipigilin eh. Oo. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang diskarte. We're all adults. Ang atin lang maging discriminating tayo. Kasi 'di ba, sabi nga nila ang ama ng sinungaling ay si Satanas. Tama. Kaya maganda po, attorney, yung ginagawa niyo. Sasalita kayo para yung ibang mga DDS na nasa Davao particular, ay nakikita kong kinokontent siya. Yes, po. Nakipagkita sa isang restaurant, andun sila, nagkukulab sila ron na paunti-unti. Oo, yun ang maganda. ginagawa niya eh. She's insinuating herself. Pero panoorin niyo yung mga dating sinasabi Maganda po nung niya, sasalita di ba? kayo, Pero attorney. actually, plan namin, attorney, nag-observe pa kami. So, sabi ko parang mayroon kaming nararamdaman sa'yo na yun nga, itong situation. Kaya ito po, maliwanag na sa amin kung saan dapat kami manindigan. Thank you po. Si Ruel Aguanzon ay gagawin at ang lahat. Sasabihin ng lahat na gusto nyong marinig yung matatamis na salita para lamang maging senador sapagkat gusto niyang maging senador. Yun ang nakakatakot. Hindi na pwede. Ang isang tao na lahat ay gagawin para makuha yung kanyang adhikain, kahit magsinungaling, magkunwari, magpa-cute-cute, nakakatakot na tao po yan. Parang si BBM yan, di ba? Lahat sinabi, pinuri si Tatay Digong, hindi daw ipapapansinin yung ICC, di ba? Pagkatapos nung nasa poder na, baliktad na ginawa, inapi na si VP Sara, nakakatakot yung taong yan. Nangyari na sa atin. Opo, wag na paulit-ulit. Otherwise, kung papauto tayo, at sasabihin talaga nung kabila, kita nyo, talagang mahihina yung mga DDS, madaling utuin. Papayag ba tayo sabihin, ututo naman pala yung mga yan, madaling pala, malin lang yan di ba? Yun ang aking objection dyan. So, attorney, yung sweep na movement ni Attorney Guanzon from Dilao to Pink, Dilao to DDS, kasi ngayon palagi na siyang Nandun pa rin. bumubuntot kay BP Sara. Ano naman po masasabi niyo dito sa mga pro-Dutertes na nagsasabi na, ano naman ngayon kung nag-sweep na siya ng maka-Duterte na yung kanyang pag-iisip ngayon, na something na-realize niya yung pagbabago, kaya maka-Duterte na siya daw ngayon. Ano naman po masasabi mo sa kanya? Hindi ganun kadali yun Baliktarin natin. Halimbawa, mamaya lumabas ako rito, pumunta ako Malacanang. Sabihin ko kay Lisa Araneta, Ma'am, Panyera,
tama pala si BBM, he's the greatest president ever. Magaling yan. Yung mga DDS, mali ang sinasabi niyan. Tingin nyo, pagtitiwalaan ako ng mga yon? Hindi, siyempre. Ba't pagtitiwalaan natin yung mga ganong tao, di ba? O, balik na ninyo. Pumunta ako sa Malacanang ngayon. Ayoko na po sa DDS. Sa inyo na ako, Mr. President. Mali yung ginagawa ni Tatay Digong. Dapat talagang makulong yan. You think they will trust me? Hindi. Bakit natin pinagtitiwalaan Balimbing yung tao isa yan? balimbing. Oo. Ayun po. Actually, courtesy ko lang yung video na yun, mga kapita. Kung sino man po yung may-ari po doon, Nakita ko lang kasi yung video sa Facebook Reel, mga kapita. Okay? Panayam ata yun ng mga vloggers, kay Attorney Freddy Topacio po, mga kapita. Okay? So, granting po, na totoo yung sinabi po ni Attorney Freddy Topacio po, para bang sinasabi po na ginagamit lang po, ni Attorney Rowena Guanzon po, mga kapita, ito hong mga Duterte, ito hong mga taga-suporta po ng mga Duterte po, mga kapita, para po isulong yung kanyang agenda dito, which is tumakbo bilang senador at makuha po yung suporta po ng mga Duterte po, mga kapita, yung DDS. Alright? At kung manalo po, ewan ko kung ano po gagawin po niya, mga kapita. Pero malinaw daw na itong si Rowena Guanzon, mga kapita, ay hindi talaga ito taga-suporta po ng mga Duterte. Okay? Saka inamin naman po yan, ni Attorney Rowena Guanzon po, mga kapita, nung bumisita po siya sa Davao po at nagsalita po, nung celebration po ng araw ng Davao, na siya po ay yellow, siya po ay piklawan po, mga kapita, po. Alright? Pero depensa po niya, mga kapita, kahit na po identified po siya, ni yellow, hindi ibig sabihin po, mga kapita, na hindi totoo yung kanyang intention po, na suportahan po itong si Vice President Sara Duterte, mga kapita. Okay? Pero ang dami hong dumipensa po dito kay Attorney Guanzon, Sana po dito, ito hong si Senator Robin Padilla, Okay? Kung maalala po ninyo, mga kapita, nag-post po ito kung si Robin, Ang sabi po ni Robin, sa kanyang post na hindi ibig sabihin na yellow ka, wala ka ng puwang po, para sumuporta sa mga Duterte. Kasi kung tutuusin po, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yellow yan. Okay? Dati. Taga-suporta po ni Cory Aquino po, mga kapita. Alright? Pati nga yung kanyang ina, si Nanay Suling, taga-suporta po ni Cory Aquino po, mga kapita. Diba? So, hindi ibig sabihin, pag taga-suporta ka, ng liberal, ng yellow, wala ka ng puwang, para maging taga-suporta po ng mga Duterte, mga kapita. Very discriminating naman yun, mga kapita. Pero sa akin, personal na pananaw ko po, dito ko sa pagdikit po, ni Attorney Rowena Guanzon at pagpahayag po niya ng kanyang suporta, kay Vice President Sara Duterte, wala naman po akong nakita kong masama po doon, mga kapita. Kung talagang siya po ay liberal, kakampi, mga kapita, kung ang kanyang intention po dito is suportahan po si Sara Duterte kasi kay Sara na po niya nakita yung qualities po, ng isang leader ng bansa natin, mga kapita. Kahit na po kakampi po niya, wala ko siyang nakitang qualities po, para maging presidente po ng Pilipinas, mga kapita. So, wag ho nating i-deprive, itong si Rowena Guanzon na maging taga-suporta po ni VP Sara, mga kapita. Siguro, naintindihan ko po, ito kung panig po ni Attorney Freddy Topacio at saka iba kong mga DDS po, mga kapita, na wala ko siyang kumpiyansa po, kay Attorney Guanzon, baka try to rin po, ito kung mga Duterte pagdating ko ng panahon. Okay? Mga kabida. Pero kung ako po si Attorney Guanzon, tapos nakakuha po ako ng suporta, pero kung ako po si Attorney Guanzon, tapos maganda yung pakikitungo po ng mga Duterte po sa akin, okay, tapos nakakuha ko ng magandang suporta mula sa mga taga-suporta po ng mga Duterte, bakit po ako mag-traidor, mga kapita? Diba?
walang kwenta naman po, yung si Attorney Guanzon kung ganun yung kanyang gagawin po, mga kabida. Di ba? Pagkatapos pong ibigay yung suporta, kung sakali man po manalo ito bilang senador po, sa suporta po ng mga DDS at ng mga Duterte, tapos papalitan po mga kabida, okay, tatry to rin po, itong mga Duterte, walang kwentang tao po, ito kung si Guanzon, kung gano'n, mga kabida. Diba? At uusigin po yan ng kanyang konsensya po kung sakali man po, babaliktad yan. At ginagamit lang po niya itong mga Duterte at ang DDS para lang po isulong yung kanyang agenda, which is tumakbo bilang senador at manalo bilang senador, dahil sa suporta po ng mga Duterte at DDS, mga kabida. Pero para sa akin, sa obserbasyon ko lang po kay Attorney Guanzon, parang totoo man po yun. Pero sa palagay ko lang po, sa obserbasyon ko lang po kay Attorney Guanzon, parang totoo yun Okay? Mga kabida na siya po ay sinuportahan po ito kung si Sara Duterte, mga kabida. Wag pa lang kasi yun yung aking obserbasyon Unang-una, hindi ko po kilala si Attorney Guanzon, Tsaka hindi ko din alam kung ano talaga yung kanyang intention po dito, Pero sa aking initial po na obserbasyon sa kanya, wala naman po akong nakita mong mali, Wala naman po akong nakitang pagkukunwari. Okay, sa kanyang ginagawa po ngayon, mga kabida. Mantakin nyo, nire-risk yung kanyang buhay po dito against the Marcoses, against President Marcos Jr., Tingnan mo yung kanyang mga banat po kay PBBM, Diba? Delikado. Okay? Tapos, yung kanyang pagdepensa po kay Sara Duterte po, mga kabida. Diba? Tsaka wala naman din akong nakita na, kumbaga, indikasyon na dumidikit po siya ngayon, sa Pinklawan, Dumidikit po siya sa Liberal Party ngayon, mga kabida. Maganda nga kasi inamin po niya na siya po ay yellow, mga kabida. Ang maganda po sa kanya po, mga kabida, kasi inamin po niya na siya po ay yellow. Okay? Hindi po niya itinanggi yun. Unlike po sa ibang mga politiko, na itatanggi po mga kabida na sila po ay taga-suporta po ng yellow at saka ng pink, Pero kay Attorney Guanzon, inamin po niya. Walang pagkukunwari po, mga kabida. Sa bagay, kay Attorney Ferdinand Pasio lang po yun, na pananaw. Okay? At saka alam naman po natin mga kabida na divided po ang DDS dito po sa entry po ni Guanzon, mga kabida. Kasi hindi naman natin din sila masisisi dahil baka naman po nangangamba po sila mga kabida na baka dumating ng panahon, na tatry rin po, ni Rowena Guanzon ang mga Duterte po, mga kabida. Anyway, let's cross the bridge when we get there, mga kabida, po. Okay, tingnan natin. Pero as of now, malaki naman din yung tulong po, ni Guanzon para po kay Sara Duterte, mga kabida. Kasi siya yung tagasalag po, ng mga batikos po against the Vice President, po. At siya yung tagabanat din, mga kabida, sa batikos po ng mga kalaban against the Vice President, wala akong problema po dito kay Attorney Rowena Guanzon kasi wala pa po akong nakikitang indikasyon po na siya po ay nagkukunwari po mga kabida bilang taga-suporta po ni Vice President Sara Duterte po. Alright? Para sa inyong opinion at pananaw po, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.